Magandang morning. Magandang morning sa lahat. Magandang morning po. Good morning sa lahat. Shout out sa mga kasama natin. Magandang morning sa inyo. Shout out sa aking pinsan. Shout out sa kuya ko, kay Roque the Lion Eater, sa ate ko, kay Raquel TikTokers, kay Kuya Ona the Manager Model Castelo, sa misis ko, kay Pe, sa anak ko, kay Christian, kay Christine, kay Crystal, kay Prince, kay Fernan, kay Rain, kay paring Michael Dabibe, kay Manny, sa aking pinsan, kay Christina Pangilinan, kay Fernan Reyes Colli, kay Carlo Lauban, sa kumanong kay Glendale, kay Pops Russell Mariano, kay Tommy Pineda, kay Carl Lauron Parungaw, kay Lani Atienza Torneros, kay Pinsan Regs Castelo de la Cruz, kay Joy de la Peña, kay Boss Bonnie Albert Sagion, kay Mareng Janik Guzman, kay Joey Pogoy, Cargo Bay Quias, kay pamangkin Kailin Martias Paas, kay Sarah Jane Castelo, kamag-anak, kay Safety Isay Torres Mayo, Jasbas Mayor, Onyx Bahada Espinar, J.R. Reyes, Ethan J. Jacob, Mark Hill Camarin, Tauliro Querina, Rep, Joben Bancuwa Tamban, Baby Lea James, J. Fernando Pinsan, shoutout sa'yo. Gosi Ronnie, kay Kim Ubanyo Panonsyal, kay Utol Cristina Rodriguez, kay OSH Parma Uma, kay Jumar Garcia Leones, kay Violeta Lawan, kay Jana Nagdag, Johnny, shout out brother, kay Herbert Montejo, kay Leo Prado Garais, kay Mark Alzona Abareta, kay Kim Lopez Herrera, kay kapatid na Shell Santawana Sali, kay Neri Mendezabal, kay Dharma Masayoshi Temis, kay Barakong Bombay, shout out sa iyo tol, kay Clyde Nazareno, kay Joshua Rebelo, shout out po sa inyong lahat. Magandang umaga. Shout out sa iyo James Louie Aquia, siya yung unang pumasok. Shout out po kay Gilma Bayit Ilorpe, shout out po sa inyo. Mainit pa rin, ang aircon natin ay sira pa rin. 9:25 mag-start na po tayo para, di ba? Pa-share na lang po nung live natin ha. Work permit system po ang pag-uusapan natin ngayon. Ito ay para sa mga safety officer na nandyan. Good afternoon sa'yo, Mary Jane Santos. Sabi niya, good afternoon sir. Shout out po dito. Shout out po. Mary Jane Santos. Shout out po. Nash Custodio, shout out. Magandang umaga po. Yung pag-uusapan po natin ang importanteng malaman ng mga safety. Bakit kanyo? Para po malaman nila kung ano ang kahalagahan ng pagkakaroon ng permit system sa isang kumpanya. Kasi pag wala tayong permit system, bara-barabay na lang po ang trabaho natin. At hindi rin mamamonitor ng safety kung okay ba o hindi yung nangyayaring trabaho. Ganun po yun. Kaya importante na malaman natin kung ano ang permit system. At importante rin na malaman natin ang kahalagahan nito sa isang kumpanya. No. So mamaya po 9:25 start na po tayo. 7 minutes more. Pa-share na lang po nung live natin, pa-share na lang po para makita nung iba na magi-start na tayo. Kahapon sana tayo merong work permit system, kaso busy. Daming ginawa. Shout out po, shout out sa lahat ng mga nasa loob. Pa-share na lang po nung ating live kung pa pwede. Kasi salamat po kay Mary Jane Santos na nag-share ng ating live. Salamat po. Mary Jane Santos. Shout out po.
Yusha Bandar Castelio 5, shoutout po. Shoutout sa aming magandang kamag-anak kay Joy Castello Cunanan. Shoutout po sa inyo. Magandang morning po, madam. Mary J. Herbert Panteo, padaan lang muna sir, wait ko na lang sa YouTube, busy today, more power. Shoutout Herbert Panteo, shoutout sa'yo. Salamat tol, salamat sa suporta. Yun, sabi nga, kapag ka daw merong business ang kamag-anak mo, bilhan mo kahit hindi mo kailangan. Kapag ka merong shop ang kaibigan mo, bilhan mo ng produkto, or pag may sira motor mo, doon ka magpagawa or i-endorse mo. Diba? May angry face na naman ang aga-aga. Sino na naman yung naka-angry face na yan? Laging may angry face sa atin. Tapos, Lobelito Sandalan, shout out po sir. Salamat sa pag-share ng ating live ngayon. Si Boss Fred. Si Wilfredo Once, salamat sir. Magandang morning. Pag-uusapan natin ngayon ay work permit system. Yun nga kapag ka meron tayong tropa o kamag-anak, kaibigan na merong negosyo, suportahan natin. Kahit hindi natin kailangan, bilan natin. Kung meron tayong kaibigan nagbabanda, manood tayo ng mga gigs nila, di ba? Kung meron tayong shoutout kay Mangulab ng Joan Makapugas, kay Pinsan. Sa Once family, shoutout po. Kila brother, magandang morning. Garcia Alvin, shoutout. Romar Benloyd F. Lagat, shoutout po. Doon sa Kurais daw. Nandun sila. Ingat po sa Kurais Sir Romar. Pagka may mga kaibigan kayo o kamag-anak, suporta. Hindi diskriminasyon. Diba? Tulungan natin silang maabot yung pangarap nila. Yun dapat. Hindi may kamag-anak ka nag-online selling, sa iba ka bibili kasi mataas ng piso yung sa kamag-anak mo. Syempre, namumuhunan yan. May kaibigan ka na nagtitinda, uutangan mo, hindi ka makakatulong, makakabagsak ka pa. Meron tayong kaibigan na nagbablog, suportahan natin. Gano'n lang ba naman yung, di ba? Salamat, Utol Wilfredo Once, salamat. Good luck din po. God bless. Diba? Kapag kami mga nagbablog tayong kakilala, tulungan natin, suportahan natin. Sir, pa-shoutout po, Jerome Mendoza from Jubail, Saudi Arabia. Certified work permit receiver ako ng Saudi Aramco. Uy, congrats sa'yo. Rapido Elom Mendoza. Diba? Shoutout daw, sabi ni Jerome Mendoza from Jubail. Randy Gonzalez, sir, musta? More power. Shoutout po, Sir Randy Gonzalez, no? Romark, Benny Floyd, F. Lagat, shoutout po. Maraming salamat sa pag-share ng ating live. Pa-share na lang po yung live natin, Shoutout daw kay Jeffrey. Say, yes, pray. Say, shoutout mga kasipi dito sa Turf Construction. Batangas City, boss, morning dyan. Barakong Bombay, shoutout po. Magandang umaga sa mga taga Batangas. Sa mga practitioner natin, magandang morning po sa inyo. Sa mga trainers natin, magandang morning po. Gandang morning sa inyong lahat dyan. Saglit lang naman to, maikli lang naman yung work permit system, so hindi tayo magtatagal. So 2 minutes, last 2 minutes, 9:25, mag-start na po tayo. Kuha na po kayo ng note, ng ballpen at papel. Aldrin Alama, good day sir, pa-shoutout po dito sa Jubail KSA. Shoutout sa'yo, Aldrin Alama sa Jubail. So kuha na po kayo ng ballpen at papel para kung gusto niyo mag-take down ng notes, pwede naman. So sabi nga po itong work permit system, ang objectives natin dito maging pamilyar yung mga safety natin sa requirements ng work permit system. Ulysses Duque, shoutout po. Shoutout naman sir sa mga ka-safety ko sa World Safety Organization. God bless us. Maribeles Bataan. Oy, shoutout sa WSO. So yun nga ang purpose natin, ang objectives natin, kaya natin dapat malaman to, maging pamilyar yung mga safety at ang management
sa requirements at yung mga tao na rin sa requirements ng isang work permit system. Mildred Anwario, share pa shout out from MDI Kalilangan, shout out po. From Laos, shout out po. Mark de la Cruz, hydropower plant. So, isa pa, maging familiar tayo sa operational requirements ng work permit system, no? Tsaka maging familiar tayo sa ma-justify natin yung pangangailangan o yung kahalagahan ng isang work permit system sa bawat kumpanya. So, kailangan din to provide non-signatory participant with sufficient knowledge. Siyempre, di ba? Para mabigyan natin ng kaalaman yung mga yung mga pumipirma, yung mga permit issuer, permit receiver natin ng tamang impormasyon kung paano ang gagawin nila. Kumbaga, all in all, ang importansya nito mga kasama, no? Makita natin kung ano kahalagahan, kung paano gawin, paano i-execute, ano yung mga kailangan requirements, ano yung mga kailangan permit, at ano ba yung mga klase ng permit na meron. Yun po yung pag-uusapan natin ngayon. Kasi po dito sa abroad, hindi safety officer ang tumatayong permit receiver. Ang tumatayo po na permit receiver ay yung mga nasa operation. It's either engineer, foreman, supervisor, o kahit yung worker. Basta, itong mga tao na ito ay nakapasa o merong sapat na kaalaman o training tungkol sa permit to work system. Ngayon po, pagka kunyari tayo ay contractor, syempre meron tayong project sa mga kliyente, di ba? Magpapadala tayo ng permit receiver. Yung permit receiver na yan, hindi basta-basta. Hinahanapan kasi ng kliyente yan ng third-party training. No, Sagani Guanyo, shoutout po. Hinahanapan niya ng kliyente ng third-party training. Ngayon, sa Aramco naman, may specific area or company or third party na magpo-provide ng training para sa inyo. Ngayon, kapag nakapasa ka dyan, malalagay ka, makakategorize ka as approved Aramco permit receiver. No. Malaki po ang bigayan ng mga permit receiver pagka Aramco approved ka. Kaya yung iba akala nila, hindi naman importante yan. Kasi permit receiver, hindi po. Dito po sa abroad, lalo na pagka ikay Aramco permit receiver, ang laki po ng bigayan. Palos kabigayan na sa safety. Ngayon, hindi nga po pwede si safety kasi bakit hindi pwede si safety officer na tumayong permit receiver? Kasi po ang panuntunan po pagka ikaw ay isang safety o permit receiver, tumatayo ka o gumaganap ka as a supervisor dun sa area. Ngayon, pag ikaw ay supervisor sa area, isa sa responsibilidad mo o pag ikaw ay permit receiver, isa sa responsibilidad mo ang manatili doon sa area na pinaggagawaan ng mga tao kung saan yun yung permit na kinuha mo. Ngayon, kung ikaw yung permit receiver, ikaw yung safety, sabihin natin meron kang 50 na tao, meron 15 o 20 na gumagawa, nakapokus ka lang doon sa 20 na yun. Paano yung 30? Diba? Paano mai-ensure na ligtas yung area mo? Paano mo mai-ensure na safe yung location mo, yung pinagtatrabahuhan ng mga tao mo? Hindi lang ng 20, kundi kailangan lahat silang 50. Diba? So, yun po yung sinasabi natin na dapat matutunan ng mga safety. Matutunan ng mga permit receiver at malaman ng company na hindi dapat si safety ang tumatayong permit receiver. Well, yung ibang company po na napasukan ko, ang pina-implement ko doon, kung naglagay nga po kami ng pang work permit system, meron kaming tinatawag na internal at external permit. Yung internal permit, yun po yung permit na nanggagaling sa safety department. So, ang lumalabas po, safety department ang issuer. Production side, ang receiver. Ang kahalagahan naman po nito na meron tayong internal work permit system, mamomonitor ni safety o mamomonitor ng safety department ang bawat galaw ng mga taga-operation. Bakit?
Kasi po, hindi sila pwede magtrabaho nang hindi kumukuha ng permit sa safety department. So ngayon, mas madali yung trabaho ng safety na mag-identify ng trabaho. Hindi ka nangangapa. At mas madali para kay safety na malaman kung safe ba yung trabaho na gagawin o hindi. Kasi si safety na lumalabas na permit issuer at saka yung taga-operation, doon nila pipirmahan yung permit sa site. Pupunta silang dalawa dun sa site. Titingnan nila yung location ng trabaho. Ngayon, si safety, i-check niya ngayon kung nag-comply itong taga-production side sa requirements o sa safe work procedure nung nakalagay doon sa permit. Di ba? Ngayon, kung hindi nag-comply itong si production, so hindi niya i-approve yung permit ng production side. So hindi sila makakagawa hangga't hindi sila nagko-comply dun sa requirements sa safety procedure. Which is napakalaking bagay po para gumaang ang trabaho ni safety at mapanatiling ligtas yung mga tao. Ngayon po, yung third party permit naman po natin o yung external permit, yun po yung permit na nanggagaling sa kliyente. Pag po tayo ay may kliyente, meron tayong permit na kukuhanin sa kanila. Ngayon, minsan depende po ito sa kliyente minsan, si safety, kailangan pa ng pirma niya sa permit para ma-approve, para makapagtrabaho. Minsan naman, ang ginagawa lang ni safety, hindi siya kasama sa signatories, ang ginagawa lang, tinitingnan lang ni safety o dino-double check ni safety kung nag-comply ba yung production side doon sa requirements ng kliyente. Iyon po. Doon sa permit naman na yan, marami po ang nakalagay. Diyan po, kompleto detalye na yan. Kung ano ang trabaho, saan magtatrabaho, ano yung mga materialis na gagawin, ilan yung magtatrabaho, sino yung in charge, sino-sino yung magtatrabaho. Nakapirma dyan lahat yan So, iyon po yung dahilan kung bakit natin kailangan, para malaman nga natin at maintindihan na hindi pwede si safety officer na magtrabaho as a permit receiver. Pwede yan, si safety ang gaganap na permit issuer sa ilalim ng ating internal work permit system. Diba? So, ano nga ba daw yung ating permit? Sabi nga, work permit system is a formal safety system, the objective of which is to control specific work activities which are known to be potentially hazardous in relation to health and safety of personnel. Pangalawa, the integrity of the operation, facility, and equipment. Sinasabi din po, yung work permit. A work permit is not a permission to carry out hazardous job. Hindi po, It is an essential part of the system which determines how that job can be carried out safely and clearly identifies the control to be put in place. So, hindi sinasabi na kapag may work permit ka pwede ka na magtrabaho basta-basta sa mga unsafe jobs, di ba? Sa mga imminent danger jobs. Lilibet Chavez, Ninang, shoutout. Arnel Binoy Alingan, shoutout po. John Dave Manabat, shoutout. Robert Mariano, shoutout. Cesar Valdepeña, shoutout. Maditur Bagalicio, shoutout po. So, yun po sinasabi, hindi ko may work permit tayo, okay na magtrabaho. Hindi po. Ang work permit po ay isang dokumento na nagbibigay sa atin ng kasiguraduhan na nag-comply tayo. Pero, paalala lang po, Jojo Paga, shoutout. Paalala lang po mga kasama, hindi ko may work permit ka na, masisiguro mo nang ligtas yung paraan ng pagtatrabaho ng mga tao. Hindi po. Kasi po, masisiguro lang natin ligtas yung mga tao sa kanilang ginagawang pagtatrabaho kung susundin nila yung safe work system, di ba? Kasi kahit may permit na tayo, okay, kung hindi naman mag-comply yung mga tao, wala rin. Unsafe pa rin sila. Ngayon, the issuance of permit does not by itself make a job safe. That can only be achieved by those preparing for the work and those carrying it out. Malinaw, di po ba po? Malinaw sinasabi na hindi kung may permit ka, ligtas na yung trabaho na gagawin. Magiging ligtas lang ito kung yung mga gumagawa
ligtas na magtatrabaho. Ganun po yun, no? Jojo Paga, shout out. OS Page Parma Urma, shout out. Good afternoon sa'yo at good morning dito sa amin. Init. Sakripisyo talaga no? Para makapagturo lang kahit mainit Bira lang, sige. So, ano-ano ba yung type ng permit? Sa permit po, meron tayong cold work, meron tayong hot work, meron tayong confined space, meron tayong electrical hazardous work. Mapuging umaga sa lahat from Bahrain. Shout out Jerome. So, meron tayong excavation permit, meron tayong scaffold permit, meron tayong radiography, meron tayong night work permit, meron tayong crane lift, night work. Yung iba hindi familiar sa tinatawag na night work permit, akala nila gawang isip lang yon. Meron po, existing po ang tinatawag na night work permit. Crane lift permit, meron tayong suspended personal work basket authorization permit, meron tayong gratings and handrail removal permit, meron tayong road closure, at marami pang iba. Ngayon, bakit ang daming permit? Bakit ang dami nating permit na kailangan i-comply? O bakit ang dami nating permit na kailangan kuhanin? Kasi nga po, hindi lang naman isang trabaho ang meron sa site. Napakarami pong trabaho, especially kapag nasa construction ka. Pero, iba nga po ang trabaho sa construction, iba sa general industry. Di ba po? Sa general industry, karamihan yan, compliance na lang tayo. Meron man tayong trabaho, modification or expansion na lamang. Sabi ni Sir Ian Bernatia Lopez, shoutout sir from UAE Baraka Nuclear Power Plant. Shoutout po sa'yo. So, yun nga po yung sinasabi natin, iba sa construction, iba sa oil and gas, iba sa general industry, maraming klaseng permit ang kailangan gawin. Ang madaming dokumento ang kailangang kuhanin. Ngayon, dito sa abroad, may mga company na 3 klase ang pinapatupad na permit. Confined space, work at heights, cold work at hot work. Yun lang po yung permit nila. Pero doon sa cold work, ando na po yung ibang klase ng trabaho na pumapasok o sumasakop sa cold work na trabaho. Paano ba yung tinatawag natin na cold work? Ano ba yun? Bakit sinasabi na iba pa yun sa ibang klase ng trabaho? Ngayon po, yung tinatawag natin cold work, yun po yung mga trabahong hindi tayo gumagamit ng mga makina o mga walang kuryente. Diba? Hindi tayo gumagamit ng mga power tools. Yun po yung cold work. Ngayon, ang hot work naman, yun po yung mga trabaho na gumagamit tayo ng generator, mga kuryente, mga makina. Basta merong source of heat, hot works po yan. No? So, ano ba? Sinasabi, safe work permit must be reviewed and signed by superintendent, supervisor, or foreman. Sa Aramco, merong hot work, cold work, confined space, at gas release. Ngayon, hindi lahat ng permit receiver ng Aramco ay nakakakuha ng gas release. Merong iba, 3 lang yung nakukuha nilang approval mula sa Aramco. Yung iba naman, 4 talaga. Pero mas malaki ang sahod mo kapag 4 ang makukuha mong approval galing sa Aramco. Yung ating gas release kasama sa'yo, mas malaki yung makukuha mong mas malaki yung sahod ibibigay sa'yo. Diba? So, shout out Joven Lazarito, Romark, Ben Floyd, F. Lagat, shout out. Salamat po sa 10 nag-share. Paki-share na lang po yung natin, Paki-share na lang po yung ating live kung okay lang. Paki na lang po. Mainit talaga. Hay, ang aking aircon ay hindi pa gumagana. So, gawi-gawi tayo dito. Gawi-gawi tayo dito. Yan. At ang ating libruhin ay dali natin. Yan, kita ba? Init kasi. So, sinasabi, kailangan nga daw
permit natin, yung hot work permit natin, nire-review yan. Hindi pa pwedeng basta bigay ka na lang or kuha ka na lang ng kuha. Nire-review ito ng mga foreman, supervisors, or engineer natin. Ngayon, safe work permit must be validated and approved by permit issuer. Tama po yun. Hindi po pa pwedeng magtatrabaho ka lang kasi gusto mo. Hello? Good morning. Too much what to do. I already requested, but approval is, we're still waiting for the approval. Bar, sakar. Shukran. So, hindi rin po pwede, no? Basta trabaho-trabaho lang. Kailangan nga po, relate much ba? So, kailangan po, ang permit natin, approved ng mga issuer. Hindi pa pwedeng kumuha ka, kahit walang approval yan, magtatrabaho ka, nako, makikick out po kayo sa project. So, sinasabi din, safe work permit control number, indicated date, duration, was valid and work area should be inspected or its exact location and elevation. So, yun nga po ang sinasabi natin na sa work permit, o sa permit, nandun na lahat yung impormasyon na kailangang malaman. Sino magtatrabaho, saan magtatrabaho, anong oras, kailan magtatrabaho, sino-sino, ilan ang magtatrabaho, ano yung trabaho na gagawin, equipment na kailangan. Work execution plan should contain specific details of work to be done or brief description of planned work to be identified, the predictable hazards. So, andun nga din po sa work sa permit natin, nandun din andun na yung trabaho, di ba? Andun yung trabaho na gagawin natin. So, nandun din yung hazard na meron. Naka-identify doon yung mga hazard na meron at yung precautions. Nandun din po. Ngayon, sino ba dapat ang nagpapa-implement ng permit? Ang nagpapa-implement po dapat ng permit ay si project manager. Si project manager dapat ang mag-ensure na itong permit, work permit system natin ay napapa-implement natin sa buong site, doon sa buong project. Ngayon, ano ang trabaho ng safety manager? Kung may safety manager kayo, ang trabaho niyan ay napakahirap. Magbigay ng number coding. Yun ang trabaho niya at siguraduhin na may kopya si safety department sa lahat ng klase ng permit na lalabas mula sa kanila at manggagaling naman sa kliyente kasi ipapile natin yan. Ipapile po natin lahat yan. Ngayon sa permit, sabihin ng iba, Sir, anong klase ba yung gagamitin namin kapag ang trabaho namin ng excavation na sa 1.2? Ngayon, 1.2 meters and below, confined space na po siya. Categorized as confined space. Ngayon kasi, ang problema natin, hindi kasi pinapa-implement pa o wala pa nagpapa-implement ng permit o ng tinatawag na permit sa non-permit required confined space. Kasi dalawa po yung confined space natin Isang permit required at isang non-permit required. Marami po ang hindi naniwala sa akin nung sinabi ko na meron dalawang klase ng confined space. Kasi nga po, simula po nung unang panahon, ang meron lang tayong permit na ginagamit ay permit required confined space. Pero, meron po tayong tinatawagan na non-permit required confined space. Pero, hindi naman po como sinabi na meron tinatawag na non-permit required confined space, hindi ka nakukuha ng permit. Kukuha ka pa rin po ng permit. Nagko-comply ka pa rin sa requirements. Ang pagkakaiba lang po ng permit required sa non-permit required ay yung hazard na meron doon sa confined space na pinagtatrabahuhan natin. Kaya po pag sinabing non-permit required confined space, less hazardous po ito. Kumbaga, yung requirements na kailangan para sa permit required confined space, like yung tripod, yung standby rescue team, yung ating ambulance, yung ating excava, yung blower, etc., etc., hindi na po kasama. Hindi na po required sa non-permit required confined space. Kumbaga, kung maghuhukay ka po ng 1.2 o 1.3, tama na ang hole watcher lang. Yun po yun. Hindi mo na kailangan kumuha ng tripod, hindi mo kailangan magkaroon ng standby man. Standby man, hole watcher, kasama yan Hindi mo kailangan ang tripod, hindi mo kailangan ang rescue team, hindi mo kailangan ang ambulansya, hindi mo kailangan ang excava. Yun po, yung trabaho na tinatawag na non-permit required kasi less hazardous nga siya.
Kung gusto po ninyo, i-search nyo yan sa Google. Makikita po ninyo yung sinasabi ko na non-permit required confined space. Unfortunately, hindi nga po ito ipinapa-implement kasi nakasanayan na po. Nakasanayan na po ng mga kumpanya na isang permit lang ang ginagamit. Yung permit required confined space lang. Ngayon, kung ito po kasi ay ipapa-implement o gagawin natin sa site, yung dokumento po simula nung nag-umpisa tayo ay kailangan nating i-update. Ngayon, kapag ka mag-update tayo ng dokumento ay napakadaming trabaho niyan. 'Di ba? Gastos sa kumpanya, sabi nga. Kaya yung iba, stick na lang sila sa permit required na confined space. So, iyon po yung mga yung mga trabaho na kailangan nating malaman, yung mga sinabi ko nga kanina, yung iba't ibang klase ng permit. Ngayon, si project manager nga po yung dapat magpapa-implement yan. Siya yung maniniguro na implemented yung ating work permit system sa site. Si safety manager naman, magbibigay siya ng numbering system at i-ensure niya na may kopya ang safety department sa bawat permit na lalabas at makukuha mula sa kliyente. Si permit receiver naman po, si permit receiver, siya po yung kukuha ng permit o siya yung mag-a-apply ng permit sa kliyente or sa safety department. Pag sa kliyente, yun po yung ating external permit. Pagka sa safety department ka kukuha, sa kumpanya mo din, yun po yung tinatawag natin na internal permit. No? Ngayon, pag po ito ay bago issue out, Arnel Binoy Alingan, shoutout po. Joy Manuel, shoutout po. Ngayon, sinasabi, bago tayo kumuha ng permit o bago natin pirmahan yung permit, kung tayo ay permit issuer, bago natin pirmahan yung permit na meron o yung kinukuha ng permit issuer, si safety nga at saka yung taga-production side pupunta sa site, silang dalawa, i-inspectionin nila yung area. Pagka nag-comply, pirma. Pag hindi, edi wag pirmahan. Mag-comply muna sila bago pirmahan yung permit. Maricar Ileto, shoutout po. Ngayon, i-ensure po nung ating permit issuer at saka nung permit receiver na safe yung area. Ngayon, paano masiguro natin to? Doon po tayo sa site magpipirmahan. Sunny and Felipe, shoutout po. Hindi po ba kayo nagtataka kung bakit maraming aksidente ang nangyayari sa mga construction natin? Bakit po maraming aksidente ang nangyayari sa construction? May mga permit ito na matatawag pero maraming aksidente ang nangyayari. Kasi po, umiiral po sa atin yung tinatawag nating armchair permit. Diba? Ano ba yung armchair, sir? Kala ko ba 12 lang yung permit? Bakit nagkaroon pa ng armchair? Yung armchair permit po na tinatawag natin, iyon po yung sistemang bulok. Pawis ko, kumagata. Pag sinabi po natin sistemang bulok, mga kasama, ito po yung ano sabi? Paano, sir, pag ang ipa-comply ay site engineer at sabihin na, sige, pirmahan mo na yan? Abay, hindi pa pwedeng, sige, pirmahan mo na yan. Comply nyo muna yan, titingnan ko kung nag-comply kayo, at saka ako pipirmahan. Tandaan po natin, walang pre-inspection prior ng issuance. Tama, si Junmar Garcia Leones. Kaya marami aksidente ang nangyayari sa mga construction site natin sa local kasi nga walang pre-inspection. Diba? Kasi nga po, yun yung tinatawag nating armchair permit system. Michael Cruz Garcia, sabi niya, walang inspeksyon. Kaya nga po, sir, yun po yung tinatawag nating armchair permit system. Pagka po tinawag ng armchair permit system, ito po yung ako, yung permit issuer, nandun sa opisina. Tapos, sabi ni Mark Anthony Rivera, mga karodik daw, kamusta? Ngayon, ikaw naman na permit receiver, pupunta ka sa opisina ko, sabi natin na ang opisina ko ay nasa Quezon City, sa Cubao. O sa Makati, sabihin natin. Ang trabaho ninyo nasa Caloocan. O kahit sa sabihin natin dyan din sa Makati yung trabaho ninyo. Tapos, yung permit na kukunin ninyo, pipirmahan ko. Na nandun ako sa loob ng opisina.
So, paano ko ma-ensure na safe yung trabaho ninyo? Tapos, ikaw naman, tinanong kita, pero may receiver ka, dali lang may tumatawag. Shut yes, morning. Where, sir? Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. We'll go, sir. Thanks, sir. Ayun. Andali lang ha. Ipopost muna natin to at meron lang akong gagawin. Meron lang akong may pinapa lang sa akin sandali. Paano ba i-post ito? Hintayin na lang kayo, saglit lang naman. Trabaho. Wait lang ha. Welcome back. Ayun. Shoutout ulit. Shoutout ulit sa inyo. Welcome back. Saan tayo nahinto? Saan nga tayo nahinto? Pa-remind naman.
Pa-shoutout po kay Unzort at JB Rocha. Shoutout sa inyo. Saan nga tayo nahinto? Nahinto tayo sa permit receiver, no? So, yung permit receiver nila, bago kuhanin, make sure na itong ating area ay natingnan muna na bisita kasama nung safety natin. Ngayon, kung hindi naman na bisita pa to, wala tayong magagawa kundi comply. Di ba? Ngayon, ilang oras ba ang duration ng permit natin? Ilang oras ang duration ng permit? Meron tayong tinatawag na 8 hours, 12 hours, at ang permit pwede po ma-extend hanggang 24 hours. Ngayon, doon sa ibang kumpanya po, pwede po na ginagamit nila yung tinatawag na blanket permit. Merong ibang kumpanya na gumagamit ng 1 week. 1 week ang kanilang permit. Meron namang 12 hours, 8 hours, 24 hours nga na-extend. Meron din naman na ang tinatawag natin ay yung ang ingay natin sa labas. Bakit?